Magandang tanghali mga babayan. So makita natin yung ginagawa natin ngayong araw. So maraming salamat pa rin sa panonood ninyo. So makita natin yung harap ng bahay ng ating kababayan na si Ma'am Yasmin. So ayan. So ayan, balik kung dito tingnan natin sa harapan. So yan na po yung bahay niya, ma'am. So yan, bali malapit na natapos yung pagkikisami sa labas. So yan, tingnan nyo po. Doon na lang sa bandang gilid, doon sa malapit sa kanyang anak ang hindi nakisamihan. So yan, kita nyo naman po dyan sa gilid na kisami na. Ayan. Ito patuloy pa rin kami gumagawa. So dyan ayan, nagkano nagkatong na ayan, ito po yung kwarto or stock room. Ito po na nakapalit o katunggan dyan 3mm tara 12 saan niya? Abi na kung human nagtao di mo agay wak pa mo na gitaoran. Dito kami magkikisami ngayon, no? Tapos na po nalagyan namin ng metal faring. Ayan. Maglalagay na kami ng G-clip or in-cap molding. In-cap molding kasi yung tawag nila doon. Iba-iba yung tawag nila dito. In-cap, G-clip. Ayan. Kabit tayo diyan sa mga kantuhan para makapagsimula tayo makapaglatag ng PVC. Hello mga kababayan, maayong buntag. Wala tayong upload kahapon. So ngayon, natapos na namin to kahapon. Pa namin to natapos itong isang kwarto, yung master bedrooms. Ito po yung kwarto ni Madam o ni Ma'am Yasmin. So may mga ilaw na nakabit. Kinabitan nila kagabi. So yan, pa-try natin. Kasi may ano na po ito, may ayan. So bali 5 piraso. Sa bawat sulok may isa. So ayan, bali 4. So maliliit lang po yan na ilaw. So ayan, bali 5 po dito. Yan. Napakaganda din. So yung ilaw niya is yung downlight. Yan. So ito po yung update. At dito ayan, malapit na natapos ang pag-double wall. So at susunod na naman yung kisame dito ngayon. So, ito yung kisamihan. At dito naman sa labas, sa ginawa nila Bunjong, ay dito na lang na side ang hindi pa nalagyan ng kisame. Itong parte na ito. Himuin niya nagkuhan ron yung kuhan ka yung himuin ka tong malapit na ito, pintura na lang yung kulang. So mga pintuan hindi pa na-deliver. Junior dito. At dito naman na parte. So hindi natin nalagyan ng double wall ay ito na lang. So itong parte na lang dito yung hindi nalagyan kasi dito tapos na nalagyan ni Janjan. Si Janjan po yung nagkabit dito na side. So ayan.
Pintura na lang kulang nito at yung pagplaster sa CR. Hindi pa kasi nagawa yung CR kasi dito kami nag-focus sa pagdudouble wall. So yung CR hindi pa natin naplastiran at wala pang flooring. So ano ba wakas pa? Ha? Kapit? yun, at may abang na doon sa ano. May abang na. Tsaka ka rin dyan? Pagkatapos natin mag-skim coat, magpa-primer na po tayo. So yung gagamitin nating primer dito is yung magandang klase ng primer. Kasi tatlo kasi yan. May acrylics ni Buisen, may ano ba yung isa, liquid tile ni Dibis, at saka may solvent base ni Island. So solvent base po yung gagamitin natin dito sa pagpa-primer ng ating mga drywall. So itong sa pati dito, ayan, so napaka linis na po nito pag natapos. So abangan nyo lang mga babayan at baka makakuha kayo ng idea dito sa ginagawa namin. So yan, bali yung height ng ating door is standard po na 210. So 210 po yung height, yung vertical. So yung ano niya, width is dito sa may mga kwarto. So 70 lang po. Ito 70. Ito pati dito. So malaki na din yung 70 mga babayan. Kung may papasok dito ng mga gamit ay mapapasok tulad ng mga cut tree. So yan, kaya namang ipasok dito. So ito po yung malaking kwarto ni ma'am. Master's bedroom. So tapos nang nakisamihan at may ilaw na din na gumagana. So yan, malinis talaga pag PVC kasi ano na,
Pagkatapos natin ikabit ay wala na po tayong babalikan. Hindi katulad ng mga cement board or plywood na pag ikabit natin, babalik pa tayo kasi magpipintura. So same lang din sila ng gastusin mga kababayan kung sakaling ganito, kasi ito hindi naman masyadong kamahalan po ito. Ang bili po nito is 100 plus lang, nasa 185. So ayan, ilang piraso po nagagamit dito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na piraso po ang nagamit dito. So bali ang lapad nito is 25 cm. Ayan, ito po yun. So dito sa labas, ayan, dito magsisimula na din sila Bunjong ditong magkabit ngayon. So ayan, so dito sila magkakabit kasi yan na lang po ang hindi natapos dyan sa taas. So susunod naman nila dyan, paikot din yan. So yan naman yung kasunod. So ayan doon na. So bintana na lang kulang dito at pintuan na pwede nang tirahan. Pwede nang tulugan. So CR, susunod natin yung CR para ayan, nakaabang na po yung mga natin, PPR para sa yan ay para sa laboratory. Diyan naman ay para sa ating water closet at yun naman ang para sa shower. So mababa lang kasi telephone shower po yung binili ni ma'am dito. So ito po, lalagyan pa din natin to ng dito. Tanungin muna natin yung may-ari kung palalagyan ba niya ng pusit or shower na lang diretso. So mas maganda may pusit siguro, kasi kapag hindi ka gusto maligo sa shower, pwede kang magtimba sa maglagay ng balde. So pati dito may pusit din. Yan, may pusit din lagayan ng tubig. So hindi pa napalikadahan kasi nagpo-focus pa tayo sa pag-double wall. So sa susunod, ito na po yung gagawin. Paggagawa na natin to dito. So flooring at saka palitada. So yun na po yung gagawin dito. So at ita-tiles pa din to. Mga wuling na to mga babayan. Ay naka-prepare na po ang tiles dito para dito. So yung pintuan na dito, so yung sapa namin ni ma'am na ipakakabit niya dito is yung aluminum door para matagal siya masira at hindi talaga siya nasisira sa tubig, kasi aluminum yun, hindi kakalawangin, yung PVC kasi PVC na pretty door ay talaga yon, darating ang panahon na ma-expire at so yan, naglalagay ng hanger si Gino para sa ating kisame. So dito nalagyan na may mga hanger na kasi mataas na po ito dito, kaya inuuna namin yung paglalagay ng hanger, kasi yung diskarte namin dito mga babayan is inuuna namin yung wall angle. Ganito yung paglatag namin dito para siya, kumbaga against the wall. So mas maganda siya tingnan pag ganito. Ayan. So dito naman sa may hallway, pwede natin pag ganito, pwede ding pag ganon. So depende na yan kung saan mas maganda. So doon tayo mga babayan, kung saan yung presentable tignan, doon yun yung gagawin natin. So at dito yung magiging cabinet, hanging cabinet. So yan. So dito banda may rinsod po dito para sa usok pala. So yan. So yung natin tiles. Ayan. Tigas na. Pwede na nga pag-apakan. So napakalinis. Ayan. Malinis po tingnan ng ating tiles. Hindi pa natin nakabit ang sink kasi may ginagawa pa. So kakabit natin yan. So madali lang itong ikabit. So dito naka-tiles din po ito sa ilalim.
Tataas pa din natin to. So, cabinet ito, mag-antay tayo kung ma'am kung ano yung gusto niya dito. Kung yung bang may mga kunos o yung mga drawer. So, depende na sa kanya yun kung ano yung gusto niyang ilagay dyan. Yan. Sana matapos namin to ngayon. Marami pa kasing may hindi pa nalagyan, no? So sana matapos namin to ngayong i-double wall para matapos na po ito dito makisamihan. So yan mga kababayan, tapos namin nalagyan ng wool angle at nakalagay na kami ng hanger. Susunod na namin yung metal paring ngayon para makapagkisami na. So dito malapit na din silang matapos dito. Ayan. So my sounds. O yan, magandang gabi mga kababayan at gabi na kasi madilim. So hindi natin natapos tulad ng wala kaming kuryente dito. Iwan kung anong sira kasi dyan sa may harapan o sa kabila ay may kuryente po sila. So dito ay wala. So yan, hindi natapos yung paglalagay ng kisame dito. So ginawa namin, naglilinis, tapos naglagay kami ng grout dito sa sahig. So ayan, nilagyan na namin yan ng grout, tile grout. So dito nakapag-skim coat na din kami. So ayan. So hindi na lagyan pa ng dyan, hindi pa nalagyan ng electrician ng halo yung nila. So bukas pala lagyan natin yan para tuloy-tuloy yung trabaho natin. So ayan, dito nakapag first coating na. So ayan. So dito tapos na. At dito din, tapos na po ito dito. Tapos na po ito dito sa kwarto na ito. So ayan. So bali dito tapos na din. So nagmamasilya na din kami ng nansag epoxy. So ayan, yung mga join nilagyan na ng masilya kasi walang kuryente ngayon, kaya ito yung mga ginawa. So dito matatapos na sana to kasi ito na lang yung pagtatakpan ng dingding, kaso nga walang kuryente kanina pang mga 12 AM yata, 12 PM yata yun. So hanggang ngayon hindi pa bumalik. So i-update ko lang kayo mga kababayan para ayan, malaki na po yung hallway na ito.
Ito po yung daan papasok dito. So ayan, makikita nyo po. So dito nagkatabi yung dalawang kwarto. So ayan, ito malaki din to mga babayan. Pwede makapaglagay dito ng, pwede double deck, pwede din yung kama na, pwede din malaki na kama dito, pwede din dito ilagay. So ayan, malaki po kasi yan. Pwede din malagyan ng kuryente, pwede din lagyan ng mga gamit or stock room. Depende na yan ni ma'am sa may-ari kung anong lalagay niya dito. So ayan, hindi pa natin na butasan yung para sa ilaw, hindi pa natin na palusot yung wire dyan. So at doon sa labas, tapos na din nilang na ano doon kisamihan, at pinalalagyan natin ng ventilation. Pinabutasan ko na lang po, so maganda yung magkabutas. Patapos pinaliha ko. So yan, kita nyo yan, may butas na po dyan. So yan po yung mga air vent natin. Dagdagan pa yan ng butas kasi yan, 4 lang. Padagdagan natin yan para papasok talaga yung hangin. Pati dito, palalagyan natin to dito hanggang doon. So para may singawan, para hindi masyadong yung init dito sa loob. So bakit kami walang kuryente pero may kuryente doon sa ano kayang nangyari dito? So kaya hindi tayo nakapagpatuloy magtrabaho kanina, gawa ng kami lang po ang walang kuryente. So bakit kaya? Anong nangyari? Ito po yung update natin mga babayan. Maraming salamat pa rin sa palagi niyong panonood kahit na pailan-ilan. So okay lang po yan. So at least may nanonood pa rin ang aking mga vlogs. So sana masundan niyo yung mga trabaho ko para kung sakaling may magka-idea din kayo mga babayan, kung sakaling sa mga nanonood natin dyan na nagbabalak na magpatayo ng bahay, masusundan nyo po at makikita ninyo kung ano yung magiging design nyo. So sa ginagawa ng bahay na ito mga babayan, itong bahay na ito, ako lang po yung nag-plaster sa mga kwarto. So itong forma ng bahay. So may tayo dyan, may perspective na sinusunod. So kaya nagiging ganito yung forma niya. Dito na-revise po kasi ito, kasi itong kwarto na ito ay hati sana to doon sa kabila. Same sana sila ng laki, pero pina-revise ni ma'am na dito sa kinatayuan ko ngayon ay medyo maliit. So inusog natin yung isang kwarto doon para medyo malaki. So kaya kaya po nagkaganito yung natin dito. Parang pumasok siya ng malayo kasi nga ina-adjust natin tong kwarto na ito. So okay naman siya, hindi man siya pangit. So maganda man siya, pero pwedeng maglagay ng salamin dyan. Kung sakaling matapos na po ito, pwedeng maglagay ng salamin dyan. Pagbukas mo ng pinto ay salamin yung nasa harap mo. Pwede din dyan mga babayan. So depende na yan sa may-ari kung ano ilalagay niya. So dito kasi, ayan, malaki kasi ito dito. Ayan, napakalaki din dito yung kwarto. Kung hindi sana nausog to doon, medyo pantay sila doon sa kabilang kwarto, yung bed 2, room 2. So sana sila, magkapantay yung laki nila. So gusto ni ma'am na malaki yung room niya, kaya sinunod natin. So yan lang po mga babayan, at yun lang po yung update natin dito sa ating project. So malapit na po tayo dito. So yung mga pauli ko na lang yung sa labas, yung pagpa-plastering sa labas. Unahin namin itong sa loob. So pagkatapos ito mag-double wall, susunod ko na po dito yung pagpipintura. So kung may budget pa si ma'am dito sa pintura, susunod natin yung pagpipintura dito. So baka sa susunod na linggo, matapos na natin itong mamasilyahan. So sila Bunjong din ay tapos, ilan na lang yung tapos na kasi sila dito. So dito na sa tiris at saka doon sa may gilid, yun na lang po yung paglalagyan nila ng kisame sa labas. So dito naman paggagawa natin to sa mga kasama natin kapag natapos na po tayo dito sa loob, itong sa CR. So
Yun lang mga babayan at magandang araw po sa inyo lahat. Magandang gabi. God bless po ug amping mo tanan.